Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant Siyempre, ng apat? siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? How about sir, napabalita po na kinumpirma ng NBI na nakaalis na po si Senador Legarda at si Representative Libiste. Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay sir. Babalik yan. Naniniwala kami, babalik. Thank you sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Breaking news, no? Patungkol po dito sa 18 ex-Marines na may 4 na bumaliktad. Okay? Binalita sa News 5 na kasi nagpapapress con si Rimulya kanina. Yan, papanoorin rin natin yung full interview, full press con ni Rimulya. Okay? At isa doon sa mga highlights na sinabi ni Rimulya, si Martin Romualdez ang may pakana kaya bumaliktad itong 4 na 18 ex-Marines. Okay? Yan po ang ating breaking news ngayon na ipapakita. Okay? At breaking news rin, no? Ngayon lang ay itong 10 sa mga 18 ex-Marines ay inaresto na. Okay? Alamin ang buong detalye patungkol dyan mamaya. Okay? At breaking news, ang dami kasing breaking news eh. Si Trillanes, nung nalaman niya na bumaliktad yung 4 na 18 ex-Marines, winidraw kaagad ni Trillanes ang kanyang kaso dito sa 4. Bakit kaya? Winidraw niya kaagad ha. Basahin natin ang buong statement ni Trillanes dyan kasi nag-post siya sa X. Okay? At yan po ang ating pag-uusapan, no? Bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan ha. Marami po ang makaalam sa ating mga breaking news na nangyari ngayon, no? Like and share na po. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo if nakasubscribe kayo dito sa Donmar TV. Okay? Manotify yung cellphone ninyo sa ating mga balita. Wala muna tayong batian ngayon ha. Sa mga nagtatanong na ano yung tumbler Donmar, ito yung saan raw ito mabibili. Ito yung tumbler na ginamit ni VP Sara sa kanyang mga lakad, dala-dala niya ito. Ano ba itong tumbler na ito? Ito po ay Hydro Flask. Ayan yung link kung gusto nyong bumili. Anong magagawa nitong tumbler na ito? Kapag lalagyan mo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na malamig. Kung lalagyan mo naman ng mainit na kape, 24 hours na yan na yung kape nyo ay mainit sa loob. Okay? So ito po yung ginamit ni VP Sara. Bumili na ako kasi alam mo naman, gusto kong magkapareha kami ni VP Sara ng tumbler. Sa mga gusto lang na bumili ha, ayan yung link. Diyan kayo bumili sa link na yan, yung nakita sa ilalim. Diyan kayo bumili kasi kapag bumili kayo dyan sa link na yan, may kaunti naman tayong barya na commission. Ayan. Maraming salamat po sa mga nagtatanong. Yan lang. Okay. So, unahin muna natin itong balita na ito. Patungkol po sa 18 ex-Marines na ang behind the pagbaliktad nitong 4 ay si ano raw? Si Martin Romualdez raw ang may pakana dito. Yan ang sabi ni Ombudsman Rimulya. Alamin muna natin bago tayo mag-react ha. I-understand muna natin ang buong konteksto nito. Ang sabi ni Rimulya bago tayo magre-react at mag-analyze. Okay? Heto po yung balita na si Martin Romualdez raw ang may pakana kaya bumaliktad itong 18 ex-Marines. Heto po, play natin. Pakana ni Congressman Martin Romualdez ang pagbaliktad ng ila sa nagpakilalang bagman ni Zaldico. Ayon yan kay Ombudsman Boying Rimulya. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit ito nasabi ng Ombudsman?
Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, walang ibang pwedeng makinabang sa pagbawi ng testimonya ng ilan sa 18 dating bagman umano ni Zaldico, kundi ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, malinaw na may mga tumutulong para bumaligtad ang posibleng tumestigo sa kasong isasampa laban sa dating House Speaker. 4 sa 18 bagman umano ang nagbawi ng kanilang testimonya, pero 3 lang sa kanila ang nakuhanan ng bagong affidavit ng Ombudsman. Kung babalikan natin, Jiggy, ibinunyag ng 18 na naghatid sila ng mali-maletang pera mula kay Ko para ibigay umano kay Romualdez. Kinuhanan ng Ombudsman ang individual affidavit, ang grupo at 8 rito ang ginamit para sa case build-up laban kay Romualdez. Nanindigan naman si Remulla na pirmado na ang mga affidavit at ito ang kanilang panghahawakan. At kung gusto raw nilang bawiin ito, sa korte na raw nila ito gawin. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. You're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng 4? Siyempre. Sino pa? Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Jiggy, nagbabala rin si Remulla sa mga abogado na tumutulong sa grupo para sa pagbawi ng kanilang testimonya. Anya, maituturing itong obstruction of justice at hindi raw nila ito palalampasin. Sinabi rin ni Remulla na posibleng masampahan ng kaso ang 4 na nagrecant ng kanilang testimonya. Pwede raw silang masama bilang kapwa-akusado ni Romualdez dahil nagsilbi silang accessory o nagamit para pagtakpan ang ginawang krimen. Jiggy. At Camille, sinabi ng 4 na nag-recant na tinakot sila ng ombudsman para gawin ang affidavit. Anong pahayag dito ng ombudsman? Jiggy, itinanggi ni Ombudsman Remulla ang aligasyong may nanakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Itinuro pa nga raw mismo ng ilan sa kanila ang lugar kung saan ginawa ang mga pag-deliver ng pera. May mga recordings din daw sila nang gawin ang affidavit na magpapatunay na hindi sila tinakot. Inalok din nga raw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon, pero tumanggi raw ang mga ito. Samantala, tiniyak naman ni Remulla na hindi makaaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 dating bagman ni Ko. Jiggy. At ano naging reaksyon ng kampo ni Romualdez sa aligasyon na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng ilang bagmen? Jiggy, sa isang pahayag, itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang pakana sa pagrecant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Jiggy. At anong pahayag ni Attorney Baligod sa pag-atras ng 4 sa 18? Jiggy, ayon kay Attorney Levi Baligod, ang abogado nga ng 18 bagman, posibleng natatakot na sa kanilang seguridad sa buhay kaya ang bumaligtad nga itong 4. Pero matagal na raw umanong inaalok ng suhol ang ilan sa grupo para nga bumaligtad sa nauna nilang testimonya. Hindi rin daw totoo na tinakot ng ombudsman ng grupo nang gawin ang kanilang affidavit. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Baligod. Takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila. No? Gawing preliminary investigation, and then ito, hearing. And then matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Camille, pahabol lang, may pahayag na bang Malacanang tungkol sa isyong ito? Jiggy, sa mga punto na ito, hindi pa natin nakukuha kung ano yung naging pahayag ng palasyo tungkol dito. Jiggy. Ang ulat ni Camille sa Monte, live mula sa... Ito yung analysis ko dyan, ha? Punta natin dyan kay Remulla. Sabi ni Remulla, si Martin Romualdez ang may pakana bakit bumaliktad itong 4. Kasi ang sabi ni Remulla, walang ibang magbe-benefit diyan kundi si Martin Romualdez. Ako naman, no,
posible. Ito yung mga options eh. Posibleng si Martin Romualdez ang nagbaya dito sa 4 para mag-recant o bumaliktad kasi siya yung naka-benefit dito. Okay? Yan ang una. Pero posible rin na hindi. Yan totoo. Kasi, itong si Remulla, without even finding facts or finding evidence, hinusgahan na niya kaagad si Martin Romualdez. Hindi ko kinakampihan si Romualdez dito ha. Posible kasi na ginajudge kaagad ni Remulla na si Martin Romualdez ang nagbigay ng pera siguro para magbumaliktad o may tauhan si Romualdez, grupo ng mga tauhan ni Romualdez na o sige, i-tempt nyo yan na bumaliktad yan. O, yung 4, nadala yung 4. Sabi ni Remulla, hindi yan nakaka-apekto sa kaso ni Martin Romualdez. So, sinong kawawa dito? Yung 4 na bumaliktad. Hindi na sila papaniwalaan. Mantakin nyo, hindi na sila papaniwalaan. Ngayon, posible rin, bago kasi maghusga si Remulla na si Martin Romualdez ang may pakana dito, sana you have a supporting facts, you have a supporting evidence para naman kaming taong bayan maniniwala kami. Okay? Pero in the other side, pwede rin na hindi si Martin Romualdez ang may pakana. Pwedeng iba yung may pakana. Baka si Mamshi yung, ito lang ha, it's just a wild analysis and a wild guess. Baka si Mamshi ang may pakana. Tapos, sige, babaliktad kayo ha. Bumaliktad kayo, tapos ang ididiin natin si Martin Romualdez. Ganyan yung script, Remulla ha. Baka ganun ha. Baka yung Palasyo o yung Malacanang o yung si Mamshi ang may pakana. Pwede rin yan. Hindi ko nagsabing yan ang nangyari ha, pero pwedeng yan rin ang mangyari. Pwede yan rin ang magiging mangyari. Ididiin si Martin ngayon. Kasi, saka muna tayo maniniwala na si Martin ang may pakana kung meron ng ebidensya. 'Di ba? Mahirap sasabihin ka agad ni Remulla na wala nang iba. Siya yung may siya yung magbe-benefit, siya yung so siya talaga ganyan. Mahilig siya sa ganyan anong ginawa niya kay Tebes, 'di ba? Hinusgahan niya kaagad si Tebes na si Tebes yung may pakana yung sa kay Digamo. So, Remulla, ang advice namin sa iyo, yes, tama ka. Posible yung analysis mo tama, pero magbigay ka ng ebidensya na tama bago ka magbitaw ng salita. Okay? Having said that, kasi yun ang analysis natin, hindi mo na tayo kaagad maniniwala sa script nila kasi delikado yan Okay? Having said that, ay binalita rin ito. Ngayon lang ito breaking news ng GMA. Ito, natutulog ako, nakita ko itong balita kayo, gumising ako kasi may may pula ako sa mata. Hindi ko pa malaman kung sore eyes ba ito o hindi. Ito, breaking news. Inaresto ang 10 sa Maleta Boys matapos mabigong makapagpiyansa sa kasong perjury. I think hindi na ito inaprubahan kaya ikukulong na silang 10. Dinala sila sa isang police station sa Las Piñas. Ayon yan kay Mariz Umali. Inaresto ang 10 sa Maleta Boys matapos Alam nyo, no? Sa ganitong sitwasyon, delikado ito. Inaresto sila, di ba? Ito yung tamang pagkakataon na merong lalapit sa kanila na gusto nyong maaresto. O gusto nyong makalabas dyan. Kung ayaw nyong maaresto, do we have a deal? Bibigyan namin kayo ng, example lang ito tag 10 million isa-isa. 10 million, kaunti lang yan sa kanilang nakulimbat. Bigyan natin ng 10 million isa-isa, bumaliktad lang kayong 10. Ito yon. Pwedeng ganun ang mangyari. Ipipressure mo yung tao, ipipressure nyo yung 18 ex-Marines na ikulong kayo.
pagkatapos niyan, merong deal. Bigyan ka ng deal. Ikaw naman, may pamilya ka, ayaw mong makulong, gusto mo freedom, tatanggapin mo yung offer. Magbabaliktad ka talaga. Di ba ang galing? Yan ang yan ngayon ang sitwasyon ngayon sa administrasyong Marcos. Yan. Di ba? Kasi sama-sama na yan lahat eh. Kung iisipin nyo, marami pong inilabas na pangalan itong mga 18 ex-Marines na mga pangalan. Di ba? Ang dami. Sa Senado, ang dami. Sa Kongreso, ang dami. Hindi natin alam. Baka nagsanib puwersa na yung mga kawatan. Sasabihin, sige, kanya-kanya na tayong meron naman tayong mga nakulimbat. Bigyan nating offer ito para para bumaliktad ito. Pwedeng ganun ang mangyari. Okay? Kaya this is a very complicated case already. This is a very complicated case. Kaya sabi ko sa inyo, ito mga 18 ex-Marines na ito, vulnerable sila ngayon. Sila yung kawawa dito eh. Sila yung kawawa dito. Ito, conclusion ko dito conclusion ko, hindi ito masusolve hanggat hindi si BP Sara ang magiging presidente ng Pilipinas. Hanggang si Bongbong Marcos ang presidente. This case is very complicated. Kanya-kanya na itong revelasyon, kanya-kanya na itong aligasyon kasi babayaran dito. Wala na. Sino pang maniniwala dito sa 18 ex-Marines na ito na paiba-iba na yung statement nila dahil may iba sa kanila binayaran na raw? Yan, delikado na tayo dyan. Okay? Yan po ang aking reaction dyan At ito pa. Nag-breaking news rin ito. Ito, si Trillanes. Noong nalaman ni Trillanes, tingnan nyo tingnan nyo ang series of events. Noong nalaman niya yung 4 bumaliktad, anong sabi ni Trillanes? Nagpalabas kaagad ng statement si Trillanes. Kaugnay sa report ng GMA News ng pag-recant ng 4 na ex-soldiers ng kanilang mga naunang affidavits at aligasyon laban sa akin, sa ICC at sa iba pang mga personalidad, kasi isa siya na sa mention ng 18 ex-Marines na binayaran yung ICC, siya ang may nag-organize doon. Sinabihan ko na ang aking abogado na i-atras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang 4. Di ba? Umatras rin siya. Bilang dating sundalo, ito pa, ginamit pa niya ang bilang dating sundalo siya. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan, ganun na niya. Basta bumaliktad siya. Basta binawi niya. Anong masasabi niyo? Bakit binawi niya? Di ba? Bakit binawi niya? Kayo na ang maghusga. Binawi kaagad. Kinasuhan niya itong 18 ex-Marines Yung 4 na bumaliktad, nung nalaman niya, hindi ko na kayo kakasuhan. Good job. Hindi na ko na kakasuhan. Diba? Trillanes, gusto lang namin magtanong sa iyo. Sa tingin mo, sino ang may pakana dito sa 4? Sinong nagbabayad dito sa 4 na ito? Sinong nagbabayad sa 4 na ito? Para bumaliktad. Sino? Nagtatanong lang kami Baka may alam ka ba? Nagtatanong lang kami. Kayong mga audience ko sa Donmar TV, yung analysis nyo? Anong masasabi nyo dito na binawi ni Trillanes ang kaso dahil bumaliktad yung 4? Sige nga,
Anong analysis nyo dito? Anong kinalaman ni Trillanes dito? May alam ba si Trillanes dito? Nagtatanong lang tayo. Nagtatanong lang tayo. Binawi niya kaagad. Ngayon, heto pa. Nag-breaking news rin ito. Si Loren Legarda raw at ang kanyang anak na si Leviste ay umalis na raw sa Pilipinas. Kasi alam naman po natin, nagpalabas ng balita na sila po'y aarestuhin due to plunder case. Sa analysis natin, wala namang ibang gumawa nito kundi yung administrasyon talaga. Kahit hindi nila aaminin, di ba? Kasi itong anak ni Loren Legarda, maingay. Maingay sa kabalastugan, which is, ako naniniwala ako doon sa sinabi ni Leviste Kasi si Leviste, most sa kanyang mga pinagsasabi, may resibo, may mga ipinakitang ebidensya. Ito naman si Loren Legarda, matapang rin, di ba? Ayaw niya dito sa korupsyon. Manila, Philippines, an official of Bureau of Immigration confirmed on Friday that Senator Loren Legarda and ang anak na si Representative Leandro Leviste have left the country. Ang tanong, babalik pa ba silang dalawa? Kasi baka magbabakasyon lang silang dalawa Kayo naman, di ba? Pero mantakin nyo, posible rin na umiwas na sila. Posible rin na lumabas na sila sa Pilipinas kasi alam nila itong administrasyong Marcos nakakatakot na. Ipakukulong talaga ang mga kritisismo, mga kritik, ipapakulong talaga ng administrasyon. Kaya umalis na sila. Kasi mantakin nyo, ikaw nag-e-expose ka sa mga korupsyon scandal para sa ikabubuti ng ating bansa, para ipagtanggol ang mamamayang Pilipino, taong bayan sa ninakaw na pera ng mga politicians na ito, tapos ikaw ang ikukulong? Baka sabi ni Loren Legarda, anak, anong desisyon natin? Ano na tayo? Labas na lang tayo sa Pilipinas kasi kahit anong gawin natin dito, malala talaga ang administrasyon na ito. Kahit wala kang kasalanan, kagaya ni Marcoleta, ipakukulong ka talaga. Kaya alis na tayo. Pwedeng ganon. Okay? Pwedeng ganon. Kaya, kung sasabihin ninyo na itong dalawang ito, umiskapo na dito sa administrasyon na ito, posibleng totoo yan. Posibleng totoo. Yan lang ang aking wild guess na posibleng mangyari yan. Analysis natin yan. I might be wrong, I might be correct, but pwedeng ganun ang mangyari. Hindi ko sinabing ganun talaga ginawa nila. Hindi tayo nag-aakusa. Nagposibleng ganun lang. Okay? Hindi tayo, kasi umalis na. I hope lang it would be better na mali tayo na si Loren at si Leviste babalik pa ng Pilipinas. Okay, walang problema. Pero kung hindi na babalik, ano pang masasabi mo? Diba? I hope lang babalik pa sila. Pero kung babalik sila sa Pilipinas, 100% kulong sila talaga. Kasi may kaso na silang plunder. And plunder is not bailable. Okay? Hindi po bailable ang plunder. Ngayon, atin pong papanuurin ang buong interview ni Boying Rimulya dito sa press con niya. Buong interview ni Rimulya. Nasaan na ba yung video? Ayan. Play natin. Ito yung buong video play. Ito yung punto na we should look at the lawyers again on the role of lawyers in our society. Kasi
Lawyers, you're supposed to defend your client to the very end. Tama yan. Pero, when you start obstructing justice I think si Attorney Baligod ang pinatutungkulan niya dito. and start coming up with schemes to frustrate the ends of justice, then you become complicit in the crimes committed. Kaya, ano yan, mabigat yan. And we will make sure that Attorney Baligod will be there to answer questions, even before the court. And of course, we know these people freely on their own went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Oh, meron yan. So, we will ask them who were their lawyers, and we will ask the courts to discipline them when the time comes, when the proper time comes. I think we've had enough of these antics of the lawyers, no? Enough antics. And if they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Hindi namin palalampasin to. It's up to them. If they really want to fight it out that way, dirty, then we will just go to the Supreme Court and ask them to be defrocked and to be taken out of the role of attorneys. Sir, sinong lawyer po yung nire-refer nila? No, I don't know. We will ask to whom it may be concerned. Okay. Whoever they are. Kahit sino pa sila. Sir, just a couple of more, no? Direct na. May allegation na somebody from the ombudsman, I don't know who, hindi naman nakalagay din sa affidavit, no? Na may prepared statement, he was threatened to sign it. Just that allegation, sir, your comment, please. Yun nga, sinabi ko nga eh. Meron rin naman kami recording eh. Okay. Ng lahat eh. Nung nangyari eh. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just last. Play dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. With the Filipino people, ha? Hindi lang kami. Taong bayan yan. Sir, last na lang. What is the legal status po of the counter affidavits? Because basically, the way... No. The counter affidavits are there no, for recantation us pala. to use. The affidavits are there for us to use, and we will use them. Okay. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. Okay. Sir, does it weaken or strengthen your case against the speaker? Actually, neither. It doesn't weaken or strengthen. But of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Can we elaborate, please? They're making people lie. Who's making people lie? Kami, kaya namin takutin ng Marines. Tatakutin namin sila. Ayaw nga nila ng protection eh. Kasi nga kaya nila yung sarili nila eh. Paano sila matatakutin? Di ba? We're offering them security, and people here are present. We're there when the Marines, may nakangiti pa yun, may tumatawa pa nga eh. Ang May problema, kinikilig pa nga habang may wala nang tuloy. naniniwala Tuwa-tuwa dito. eh. Oh. Sir, doon daw po sa fabricated Ang dumi na ng ano eh. Napidabit, Gobyernong ito eh. Sinasabi na pinipilit ng ombudsman na idawit si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po kaya? Hindi ko alam yun. Hindi ko pa nababasa yung affidavits. Pero basta ako, I stand by the work that we do here. I stand by the work that we do here. Pero wala pong pagpipilit mula po sa ombudsman na papirmahin sila ng panibagong pinabit. Wala. Whatever they signed before stands. And they will be examined in accordance with the statements they made. Hindi sila, we will not, if they have to be treated as hostile witnesses, so be it. But their testimonies will be there in front of people to show that people who stole money are willing to frustrate the ends of justice so they can get away with what they did.
Gusto nila makawala, subukan nila. Pero ito, we stand by it and we will present it in court. Mike. Hello, sir. Good afternoon po. Lianas Kapanti, GMA News Online. Sir, yung Council of Record po kasi at that time of these ex-bodyguards is Attorney Baligod. Yes. Do you feel that Attorney Baligod somehow intentionally misled the ombudsman and the ex-bodyguards as well? Given Baligod the is a very colorful character. That's what he is. I mean, from the PDAF days, you do your research on what Mr. Baligod did during the PDAF cases of Napoles. Pag-aralan nyo. colorful meaning, sir, he's not always in he's good faith? Pag-aralan nyo yung ginawa niya. You do your research, I'm telling you, about what he did in the PDAF cases. Sir, given that... It's a challenge on you as journalist. Investigate nyo. Tingnan nyo. Don't ask me. You ask around. I'm not the best source for what kind of person he is. I think other people can tell you. Sir, given these recent developments, can you say na trustworthy pa ba si Attorney Baligod? Was he ever? Okay. Sir, i-ano ko lang, sir, yung second question ko po. Asking confirmation lang po if indeed the Ombudsman filed 9 counts of graft against Congressman Noel Rivera of Tarlac. Yes, we did. Flood control cases Yes. po ba ito? Conflict of interest. May kasamang flood control. Conflict of interest, sir, as to why? Meron ba siya... Contractor. Meron siyang sariling construction firm na nanalo ng Contractor. may government contract? Contractor. Okay, sir. Thank you po. Sir, yung next ko po, what can we expect from the Ombudsman now that the Senate Blue Ribbon Committee deferred all flood control investigations po sa inyong office? It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Ano yan eh? Meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met. And we're doing it. We're here every day. Kahit kahapon, walang pasok lahat, andito kami. Pumapasok kami, nagkatrabaho kami. Will this speed You up? were here. I think you know that. Oh. Will this speed up the filing of cases po before the Sandigan Bayan or any Yung other ano, lower yung- courts? yung- Yung kayo, since Ombudsman na lang po yung mag-investigate, mas speed up po ba yung filing of cases? Well, it was a big help when the Senate was giving us the evidence. But I think that we have learned our way through already. Ano na kami? We're almost 10 months in office. Almost 10 months na kami. By, was it Monday? Ano ba ngayon? Monday ba? Oh, I was appointed 10 months ago on Monday. So that should be, by that time, our learning curve is there already. Natutunan na namin yung dapat matutunan dito. Sumandal. Apo. Malalaki likod dyan. Sir, update lang po on the Ombudsman's bid to enlist former Public Works Chief Manny Bonoan as state witness. Tuloy po pa po ba yun? We are still, he will be our witness. And we will act on the proper time. We're not frustrated by that. It's okay. It's something that the court, in its exercise of discretion, may not grant to us immediately. But it will happen. Yes, ang MR kami. Tsaka, hindi. He will still be a witness for us. He will cooperate with the government. Sir, meaning regardless kung ma-discharge siya dun sa existing cases, I think that's... pwede pa rin siyang maging Pwede pa rin witness sa naman. iba? Hindi naman sa regardless. We still want him to be given a special status kasi nga, he's a cooperating witness. I think that it's very common in criminal law to have cooperating witnesses treated better than others. Don't sit next to me. Why?
Sir Camille po from TV5. Sir, balikan ko lang po yung kay Martin Romualdez. So, I believe, sir, na you mentioned na po before na isa rin po sa mga pinagbasehan, no, para dun sa application po ng PhDO against Romualdez, yung naging affidavit nga po nitong 18. Among others. Among others, sir. I mean, that's not the only evidence that we have. Marami kami ibang ebidensya pa. Pero sir, ano lang po yung assurance sa public? Kasi baka po isipin nila na, ayan na, nag-recant na yung iba, baka naman hindi natatayo Ang recantation ito. is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez, itong mga to. Kaya, when we bring them up as hostile witnesses, makikita nyo naman lalabas namin sila as hostile witnesses. Sir, what will happen doon sa apat na since nag-recant sila, itong affidavit ay They'll be dadalhin charged. ba dito? They'll be charged. What charge, sir? To be part of the, as part of the, we will do it. We will, as one of the accused. Na-charge namin sila. In which case? That's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila chinarge. Kasi nga, tumitestigo sila. Pag hindi sila tumestigo, di charge namin sila. O, co-accused na sila. Co-accuse sila ni Martin Oh, Romualdez. magiging co-accused sila. Meron silang In what particular accessories. case, sir? Accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Oh. Ano? Di ba? Kung ano ang nagpalit sa kanilang isipan, kayo na maghusga. Alangan naman ako magsabi kung ano nangyari dyan. Sir, na-interview din po itong si Attorney Baligod sa Las Piñas Court kasi nag-post sila ng bail doon sa kaso po na final po ni na Representative De Lima. Sa interview po sinabi ni Attorney Baligod na itong apat daw po ay inamin, yung may ilan daw po doon sa kanila na umamin na inaalok nga daw po ng pera para nga bumaliktad. Hindi ko alam Kaya nga sabi ko nga yung credibility niya, credibility ng witnesses, we will see them in court. Sa korte na yan. Kasi you may make a big thing out of it, but I tell you, it's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Oh. Okay, you're referring to a camp that is Yes. taking away the The witnesses. camp of the accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The camp of the accused. You know what we're talking about? So you think... The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga, they're chipping away the... Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do Okay, it. okay. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant po ng apat? Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? O. Sir, naging careless po ba ang ombudsman dun sa sunod-sunod na parang pagkatalo ng ombudsman, yung pagbasura ng Sandigan Bayan na malit sa mga kaso, si dating DPW Secretary Manuel Bunuan, tapos upang maging state witness laban kay dating speaker, ang pagkakalob ng anti-graft ng piyansa kay dating Senador Bong Revilla. Oh. Tapos itong pag-atras ng Meron na ba final decision? Wala pa naman. Pero may So tanong ko sa iyo, pag may wala pang final decision, Yes, sir. ano yon? Oh, this is a long war. And it's only a battle. And it's not even finished. Those battles are not even finished yet. Marami pa yan. Marami pa may paglalabanan dyan. May epekto po ba yun, Secretary? Anong tanong yan? What question is that? What's your question? Next question. Thank you, sir. Thank you. Sir, so sa madaling sabi lang ano po sa para sa mga Parang ordinaryo. kargado kasi. Hindi, parang kargado lang. Parang gano'n lang. Anyway, sir, sa madali lang maunawaan ng mga kababayan natin dahil pumutok nga kagabi yung recantation issue na to. So, ibig sabihin po nito, paninindigan ng ombudsman yung pong mga nauna nilang sinabi at Paninindigan yung namin. patayo doon. At meron lalabas kami ng testigo na sa lahat ng pangyayari sa pagpirma ng mga affidavit.
So yung recant nila ron, sir, bahala na po sila kung sa korte po nila gagawin yun. Alright. Thank you, sir. No. Ombudsman, magandang hapon po. Grant Hilario from Bombo Radio. Sir, on other cases po, kumusta po yung investigation sa kaso naman doon sa energy kay Congressman Leviste and Senator Ligarda? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung investigation namin. How about, sir, napabalita po na kinumpirma ng NBI na nakaalis na po si Senador Ligarda at si Representative Leviste? Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala kami, babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Oo. Hi, Ombudsman. Sir, Herlene Delgado from ABS-CBN. Sir, ibang topic lang. There's this Rappler report on Bong Revilla's sister allegedly bagging 5 billion pesos worth of infrastructure projects. Yes. And dun sa bailiwick nila sa Cavite, and apparently yung 2 brothers and a nephew nag-serve as lawmakers during those times. So are we looking also into this? Yes, we've been investigating that. We have a team on top of it. We've been doing that since for the past, kasi alam nyo, 10 months na nga kami dito, no? We're almost 10 months here. And it's not easy to build cases. And we will not file cases unless we have the evidence. So, kinukompleto lang namin bago namin i-file. Kasi ang philosophy namin, pag nag-file kami, ready kami to present in court. At ano yan, karamihan yan, mag-move kami for continuous trial pag settle down na lahat. Okay? Medyo tautological yung question. No? Pero does the recantation as submitted, as published, no, make false the claims in the complaint affidavit? Or kasi... No, it does not. It does not. Ano nga yan eh? Afterthought na yan eh. Afterthought na yan eh. It's an afterthought. Okay? Sir, bonus round. A legal question and as former DOJ. On the issue of the extradition of Pastor Kibuloy, can the U.S. ask for extradition while there's a case pending before the RTC? That is something to be settled by the DOJ. There are choices. They will have to ask the complainant on what the wish of the complainant is. Kasi syempre, he's in jail because of the complainant. It's an active complaint in court. But that is the issue to be settled now, is what the complainant wishes to happen. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so yun po ang full interview ni Boying Rimulya as ombudsman, no? You heard it, no? Sa mga audience dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion sa kanyang mga sinasabi at babasahin natin yung mga comment ninyo, ha? Kaya mag-comment na kayo. Paki-like, paki-share po itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo dito. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.